Mainit na balita mga kaboses ng masa, Honorable Migs Nograles nasa likod daw ng sapilitang pagpirma ng People's Initiative sa Davao City. Kamakailan nga ay nagkaroon ng hearing sa Senado at nakumpirma na ang PBA party list umano ang may pakana ng People's Initiative sa Davao City na kung saan ay pinangungunahan nga ni Attorney Migs Nograles. At nasabi rin sa hearing na nagpapaikot di umano ang mga ito ng mga folders na sa pilitang pipirmahan ng mga netizens sa Davao kapalit ng ipinangakong ayuda para sa taong bayan. Sa kabilang banda nga naman ay tila napilitan lang ang mga Davaoenyos na pumirma dahil ginawa di umano nila itong claim stub para sa pangakong ayuda. Sa madaling salita nga ay kapag hindi sila pumirma sa People's Initiative ay hindi sila makakakuha ng ayuda. Dito nga natin makikita na talagang matinding kaso ang kinakaharap ngayon ni Attorney Migs Nograles dahil sa panluloko nito sa taong bayan para lamang pumirma sa People's Initiative at makuha ang ipinangakong pera ni Tambaloslos. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Ayun. Nako, yan na. Sa pagdinig ng Senado sa Davao City ay makailang ulit na lumutang na ang PBA party list ang nasa likod ng People's Initiative sa lugar. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list? Party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Migs Nograles. Naku! Ang PBA party list daw ang nasa likod ng People's Initiative sa Davao City. Ito ang lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa ginawa nitong pagdinig araw ng Biyernes sa lungsod ng Davao. Sa panguna ni Senator Amy Marcos, kasama sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, sinabi ng mga testigo na ang PBA party list ang nanguna sa pangangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda sa sino mang lalagda sa ipiniikot nilang folder. Ayon kay Rene Estorpe ng Barangay Agdao, isang Benzer Yap ang kumukuha ng pera mula sa PBA party list para ipamahagi sa mga barangay staff na mangangalap ng pirma. Ang palitan anya ay 4,000 pesos para sa 250 makakalap na pirma. Kaprenes, sa affidavit mo, may pinanggit kang Benzer Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Amy. This Mr. Binsariap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. Lumantad din sa pagdinig ang isang coordinator ng PBA party list at kinumpirma na si Congresswoman Migs Nograles ang nasa likod ng kanilang operasyon bilang boss ni Benzer Yap. Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Binsar Yap. Yes po. Si Binsar Yap ang district coordinator ng District 1 Anto Yes, for PBA party list. Po. Tatanggap nga raw ng coupon ang mga individual na makukumbinsing pumirma para sa PI. Ang naturang coupon magsisilbi raw claim stub para sa pangakong ayuda. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niya. Assistance po, ikip lang daw po kasi may assistance daw pong ipamimigay. Kwento naman ng isang kapitan, ni hindi nga raw alam ng mga residente kung para saan ang pinapipirma sa kanila. Pero dahil may pangakong ayuda, napipilitan silang lumangda. Yung mga kababayan nating no read no write, paano po sila? Ganito raw ang sistema, Your Honor. While nagpapirma sila, ito lang tinakipan nila yung letterhead, no? Yan ang Tinakpan nila mahirap, yung letterhead. takpan mo. At saka pinapirma sila sa ganito at mayroong sabi na ayuda yan. Yun. Tupad at saka Ikes.
Sinabi ni Senador Amy Marcos na wala naman siyang plano na ipahiya ang kahit na sino mang congressman pero hindi niya hawak ang testimonya ng mga testigo. Well, unfortunately, certain party lists and congressmen were mentioned. As I said earlier, I have no desire to humiliate or embarrass or ridicule any congressman. They are, after all, our peers and colleagues, and we are obliged to work with them. But there is nothing I can do about witnesses who mention them time and again. Bagamat sinabi ni Senadora Amy Marcos na nakakapagod na ang pagdinig sa People's Initiative, ay sinabi niya na kailangan niya itong ipagpatuloy dahil sa marami pang issue ang dapat linawin. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Agulat, SMNI News. Samantala sa kaugnay na balita, Ma'am Lorena Caeri, Commission on Elections nasita ng Presiding Committee sa ginanap na public hearing sa Davao City ukol sa People's Initiative. Narito ang detalye kay Jean Domingo. Komplikado at malabong proseso ng pagbawi o pagbura ng lagda ukol sa People's Initiative. Dahilan kung bakit nakatanggap ng sermon ang mga representante ng Commission on Elections sa ginanap na public hearing ng Senado dito sa Davao City. Sa ginanap na public hearing ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation na pinangunahan ni Senator Amy Marcos kasama sina Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa, napagsabihan ng komite ang mga kinatawan ng Commission on Elections dahil sa umunoy di tamang proseso ng pagbawi ng pirma kaugnay ng People's Initiative. Takot sila, nagpunta sila sa barangay dahil yung word na nakita nila doon na petition dahil hindi napaintindi sa kanila. So meaning the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay People's Initiative na. Nag-ugat ang pagsita sa mga opisyal matapos magtanong ang isa sa mga resource persons na si Barangay Captain Rene Estorpe kung paano mababawi ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang mga pirma na bunga lamang ng panluloko o panililang ng kontrobersyal na People's Initiative. Actually, sir, pwede rin sila pumunta sa office. Pwede pumunta. Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirma na itong tao na ito. But after that, meron na. Andyan yung kanilang affidavit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their affidavit lang. Wala kayong, hindi pa rin ninyo ma-erase yung pangalan nila. Klaro naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya. Oh, itong pirma mo. Erase natin ha. Kasi gusto mo nang erase. You cannot do that. We can only take note of that, sir, until such time that the Commission in Bank will give us the guidance, sir. Depensa ng mga COMELEC officials ay naghihintay pa sila ng guidelines na nakakataas sa kanila pero di naman ito pinalampas ng komite. Kinwestiyon ni Senator Amy Marcos na siyang presiding officer na nasabing public hearing ang proseso at tila hindi malinaw at walang tamang panuntunan para sa mga nais bawiin ang kanilang lagda. Well, Director Tambuang, nagugulan ako. Ang dali-dali magpapirma. Maski sino magpapapirma, magkalat-kalat dyan sa mga barangay, hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay, ngayon yung tao, naliwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos, gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Apaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, affidavit, notarize, pupunta ka sa COMELEC. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. Samantala sa ngayon ay hindi na tumatanggap ng signature forms ang COMELEC matapos makatanggap ng direktiba simula noong ika-29 ng Enero. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Senator Bongo. Sige, Frank. Yan, ka-Eric, at nakita naman po natin ang nangyaring hearing dyan sa Davao City na talaga naman umalma ang hindi lang sa Davao City, bagkos sa buong bansa. At dito nga, nabigyan din ng PBA party list. Naku po,
Hindi ko alam kung kasunod na sa pagpapatawag ang representante ng PBA dahil siya ang laging itinuturo dito. Pero bago ang lahat ka, Eric. At may mga money involved, ha? I'm curious kung hanggang pagpapatawag lang ba yon, or will she be charged, no, Migs Nograles, for the crimes that she has committed if she is indeed found guilty? Kasi mahulog siya, ma'am, sa graft and corrupt practices. Yes, definitely. At mahulog siya sa vote buying, which is an omnibus election code violation. Both criminal cases, dapat ang complaint sa kanya. Bribery also. At bribery. At kung siya nga ay hinabol niya ang independent and legally granted with franchise na SMNI para atakihin ito, siya ang may malaking kriminal na pananagutan batay sa mga revelations na inilahad sa Davao City hearing. Pero babalikan natin yan, Ma'am Lorraine. Alam mo, sabihin ako, it is people like Migs Nograles that give that word politician a bad name. Kasi there are politicians naman na maayos no? Like in my mind, the Vice President, the former President, di ba? Marami. At saka yung sila Mayor Boder, but people like that, no? Na this Migs Nograles, ang bata-bata, pero parang ang korap-korap, no? Tsaka parang walang pagmamahal sa bayan. If indeed those accusations are true. No? But I think as a people, kailangan, we need to move forward and redefine what we mean by politicians. Sana to make it mean something good, but it really means, diba, humble, incorruptible, compassionate, excellent, competent, by putting there the right politicians. No? Babalik ang PI na ito ay para ito sa pag-perpetuate sa power. Na totoo. Na totoo naman ay legitimate pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tsaka tignan nyo yan si Migs Nograles, ginamit ng mahihirap. Yun ang issue talaga, ma'am. Ang mahirap doon kasi totoo. Totoong nangyayari. Ayun po mga kaibigan, si Ka-Eric at si Dr. Lorraine Badoy. Ayan, nog-nog, naku, humanda ka na migaon. So ilan yun? Ilan yung kaso niya, guys? Napakabigat, di ba? Sabi ko sa inyo Unang-una, graft. Pangalawa, bribery. Pangatlo, vote buying. Tatlo, guys. Tatlo ang magiging kaso niya. Napakabigat nun. Ano ba ang bribery? Alam po ang bribery, walang ano yan ang bribery pala, may bailable siya. Pero ang graft, non-bailable. Pati yung vote buying. Alam ko vote buying, ewan ko kung ang vote buying ba bailable. Pero meron siyang isang kaso, guys, na non-bailable. Walang piyansa po. Graft. So, lahat yan, haharapin yan, mga kaibigan. Sana po, sana, matuloy yan. Makasuhan, makulong, para at least makita natin, guys, na may nasampulan. Kasi hindi po maganda yun yung ginawa niya. Di ba? Magbabayad ka para lang makapasa yung tsa-tsa. Dapat talaga may masampulan dyan para hindi na po siya mamarisa, no? Kasi nga, syempre, gagayahin ng iba yan ngayon, umpisa na naman sila. Wala pa ring tigil, di ba? Pero, ang mga instructions po ng mga mayor, guys, like for example, mayor ng Marikina, mayor ng Cebu, mayor ng Davao, ang instructions sila, guys, huhulihin ka na. Kunwari, nakita ka, nagpapirma ka dyan, bagan siya kagad, diretso. Diretso na, huli na kaagad, wala nang tanong-tanong. Pwede nga, citizen's arrest Kunwari, tayo, kunwari kayo, nakita nyo, may nagpapapirma, pwede nyo siyang arestuhin. Tawag doon citizen's arrest. At i-present nyo siya sa barangay para ma-imbestigahan. Pwede yun, pwedeng gawin yun. Kasi nga, itong mga to, matitigas ang ulo. Tuloy-tuloy pa rin kasi nga, may pera dyan, guys Malaki ang perang involved dyan. Sabi nga ni Ka-Eric, di ba? May perang involved. Kahit wala na, pinatigil na, tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga, ang plano nila dyan, guys, kung sino ba yung nandito kanina, yung topic natin kanina, itong sinabi ni Suarez, may deadline daw ang Senado. Hinamon nila ang Senado, pag hindi sila nakapag-decide, sila na mismo po ang Kongreso, guys, ang gagawa ng tsa-tsa. Hinamon sila may deadline pa nga, di ba? Napag-usapan natin kanina, kaya hinambalo siya kanina ni Villanueva, di ba? Itong si Suarez. Kasi pa deadline ka pa. Sinadya nila yan para makalusot ang tsa-tsa. Siyempre, pag nakalusot ang tsa-tsa, tuloy-tuloy yung maliligayang araw nila, guys. Yung mga terms nila,
extended. Diba? Kaya tinan mo ginagawa nila. Wala silang takot dahil hawak sila ng gobyerno, mga kaibigan. Namudmud ng pera itong si Tambaluslos. Siyempre, pera na naman ng taong bayan yan. Ano pa nga ba? Diba? Ganun lang yan. Grabe naman to si Enzo, so. Mix Kipay Nograles. Grabe naman to si si Enzo. Si Parking yan, si Parking. Si Parking lot. Nabalitaan niyo ba yung parking lot? Si Sandra, no? Si Sandra. Para nga siyang alam mo, sa totoo lang guys, yung mga balita-balita na yan, hindi naman lalabas yan kung hindi totoo eh. Diba, no? Marites! Ay, nako. Kumusta na kayo, mga kaibigan? Dami ng gastos si Tamba. Oo, no, grabe, no? Sa FB ads niya, grabe. Ibang klase talaga si Tamba, guys. Talagang nakakabilib. Ikaw na, Tamba, ikaw na. Beke naman, Tamba. Ha, beke naman. Baka pwede naman kaming, dito. Oy, Tamba, bigyan mo naman kami. Balato. Laki ng pera ng mga hinayupak na to. Imelda Aquino, hello. Dapat hulihin si Tambaluslos. Siya ang pasimuno at siya ang nakikinabang. Pangarap maging Prime Minister. Oy, hindi lang Prime Minister, no? Ang bago niyang pangarap ngayon, guys. Siya ang papalit kay Inday. Grabe mga pangarap na yan. Ibang klase. Yan, pati PNP chief bayad. Nako, sinabi mo pa, Ensos. Kaya guys, mahirap din magtiwala. Ako, may tiwala talaga ako sa May tiwala po ako sa AFP. May tiwala din ako sa PNP. Kailangan natin magtiwala sa kanila. Pero guys, ang wala akong tiwala kay Tambaluslos, kay Ahas, yan mga yan. Kay Kuting, yan ang mga delikado eh. Kay Robles, oy si Robles, speaking of Robles, asan na po si Robles? Nakaalis na yata si Robles Hindi na nagpapakita Asan na kaya si Robles ba? May balita ba kay Robles? Mukhang sumunod na kay Bonjing Ha? Si Millionario parang sumunod na kay Bonjing Wala na rin balita eh. Kailan ba ang sunod na hearing ng check na natin. Mukhang na 1, 2, 3 tayo. Mukhang na 1, 2, 3 na tayo ni ni Millionario Check na natin. Kailan ba next hearing nito? Alam ko walang hearing this week kasi nga Chinese New Year eh. Check natin para sigurado tayo mukhang naisahan tayo wala nga walang hearing kanina to February 6 February 7 tingnan natin. Wala nga Naku mukhang nakawala na. mukhang nakatakas na guys si Millionario, mga kaibigan. Wala Ay nako, wala na, hindi na makakasuhan yan yung PCSO na yan. Wala. Tingnan na lang natin. After next week, tingnan na lang natin. Si Lito Manapol, Pangarap Initiative. Pangarap Initiative. Sabi naman ni Enzo, Google ko pag si Inday na alis sa Vice, pwede siya mag-appoint para Senate sa Congress ng papalit. Glenn J. Ginontaw, Tamba, walang magagawa. Yan, puro na lang yan, kurap. Magagawa niyan. Yan. Tumakbo ata si Millionario, pinatakbo siya. Siguro. Mukhang tumakbo no? Mukhang umalis Kaya dapat guys, pag may mga ganyan, mga high profile, dapat automatic, na kaagad? Watchlist na kaagad no? Bigyan na kaagad ng yan, yung anong tawag doon? May tawag doon yung para hindi makalis. May tawag doon, ang tawag doon? Nakalimutan ko tuloy. Para hindi siya makalipad, hindi siya makapunta ng ibang bansa.
I-ano kagad siya, tawag dito, parang immigration watch list, no? Parang ganon. Oh, para hindi siya makalipad. Ang hirap kasi sa mga to, alam naman nila na talagang may suspetsya po sila na itong si milyonaryo, sila lang ang nananalo, dapat pinabantayan kagad nila para hindi na makatakas. Katulad ni asa na si Bonjing, di ba? Wala tayong balita kay Bonjing. Kahit anong hanap ko, wala eh. Kahit saan ako magpunta, wala si Bonjing eh. Mapuntahan nga sa bahay si Bonjing. Oy, Spencer Lacali in the house, mga kaibigan. Ayan po si Boss Spencer. Kumusta ka na dyan, Spencer Lacali? Kumusta ka na dyan sa Hong Kong? Oy, malamig daw sa Hong Kong ngayon, ano? Ayun, hold departure pala, yun, order, yun, HDO. Yun pala yun, hold departure order, yun. Jomar Dando, yung ang dapat kang Migs, makulong, walang hiya, sayang laking. Sayang laking, anong laking? Ayan, yun, hold departure, ayan. Hold order list. Maurino Pri, good evening foodie, hold departure order, yan. Jenny Agustin, ayan, idol, buhay na buhay pa. Palaki ng limos. Palaki ng ha? Nangangalap ng limos. Nelson Rabang, wala nang hearing, may 1 billion nang ibibigay. Ayan. Davao Squad, parang useless ang kaso kasi hawak ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Power plus money is equivalent to oligarch. Cesar Ramos, baka naman nagkabayaran. Ay, gano'n naman ginagawa nila, bayad-bayad. Oo, gano'n ang ginagawa nila, guys. Mahilig sila sa soul-suhol at ginagamit nila ang kaba ng bayan. Lisa Hernando, hold departure order. Yan. Salome Baksal, Sir Fudi, good evening. Ayan, Salome Baksal, good evening sa iyo dyan. Anita Renard, maayong gabi, diha. Pudinet, og satanan, nag-like na po. Ayan, Nestor Panilag, Pangungurakot Initiative. Salome Baksal, Ka Spencer, yo! Julieta Galban, 604 likes. Ayan, Edsos, ayan, baka kaya nila ipaalis sa Senate si Tulfo or si Tulfi. Kaya tumiklop na dual citizen yung loko na yon. Dual yun no? Si Tulfi. Vivian, good evening Foodinet at sa lahat. Ayan, Vivian, like. Ay, maraming salamat Vivian ha. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys. May oras pa tayo. Pwede pa kayo mag-comment, pwede pa kayo magtanong. At pwede pa kayo magtuslok-tuslok yung mga bagong dating dyan. O baka beke naman. Pakituslok naman dyan. Pakisubscribe naman at pakishare ang video. Ayan, maraming salamat. Oy, libre lahat yan. Walang bayad yan. Larry Ferraz, ayan, dapat people watching from California, USA. Ayan. Ronald Talapian, hello. Like done. Maraming salamat, Ronald Talapian. Budol-budol, pending daw ang pag-aresto kay PRRD. Oo, warrant, pending po yung warrant guys, no? Nakalimutan ko lang nakalimutan kong i-topic. Oo, alam ko pending yung warrant eh. Cesar Ramos, baka naman sa Lotto. Magkano kaya naman ang pot money Lotto? Sila naman nanalo dyan eh. Ronaldo Infante, sana hindi lang sinognog ang kasuhan, isama na si Tamba. Anita Reynard, hala, binuang 80%. Vivian, ang pagsuporta sa mga Duterte ay pagsusuporta sa bansa at kapwa. Ayan. Good evening, Sir Foodinet. Dan, tuslok si Amor Guzman. Maraming salamat, Amor Guzman. Maraming salamat sa pagtuslok, ha. Tessie Strauss, Germany here, sir. Tuslok Dan, yes. Oy, malamig sa Germany, di ba, Tessie? Vivian, Marcos resign. Ako, yan ang gusto namin. Vivian, yan ang gusto namin, Vivian. Sana. Kasi lang, kapito ko no? Gusto nga nila mag-extend ng term mag-resign pa. Gusto nga nilang umabot sila ng 20 years Alam nyo guys, yung mga tactics na kunwari may nanganganib yung camera, yung mga ganyang pagbabanta. Delikado yan guys Yan yung mga first step ng para pwede siya mag-declare, no? Kasi pag nag-declare po si Kuting guys,
Siya po ang Pangulo natin habang buhay. Naunsa naman eh. Yan yung mga tactics eh, mga technique, no, mga tactics, strategy. Nangyari na kasi yan ni Senior eh, no? Marcos Senior. Tessie Strauss, winter po kami dito sa Ungay, winter nga eh, no? Sobrang lamig nga daw eh, no? 10 out of 10, kasuka-suka ang mga Congress, di naman lahat pero mas marami ang mga tambaluslos sa kanila. Yes, I agree. Cleopas Magbutay, ay, oo nga, nakikipagrelasyon ka, Romualdez. Pag naglayas, guilty yun. Oo, flight is a sign of guilt. Guilty yun, Juninang. Azel Pabroelinan, good evening, sir. Good evening po, watching from Samar. Vivian, like. Ayan, Cleopas Magbutay, bayad siguro. Anita Reynard, wow. Sana tuloy-tuloy ng FP, manatiling protektahan ang si FPRD. Tatay Digong, ayan. Vitagal Ban, 65 likes. Newbies Vlog, tuslok dan ang tuslok mo. Kikuting, Jenny Agustin, magkaisa na lang tayo, impeach si PBM para matik na Madam Sara ang Pres Robles pera sa kwarto niya o nagbibilang ng pera sa kwarto niya. Grabe naman. Pisces Farm Vlog, hashtag BBM resign. Air Supply Jolas, dapat sir, humiwalay na ang Mindanao. Tama si Tatay Digong. Maurino Pre, believe ako sa BBM admin na pababa presyo ng pulburon. Vivian, like. Ayan. Ernesto Marata, okay naman po yung audio. Ayan. Tessie Strauss, sana po huwag nang patagalin ang mga sakim at gaham sa power. Maligwak na silang lahat. Sana nga, no? Sana nga, Tessie Strauss. Sana nga. Lahat tayo nangangarap eh. Ilabas na kasi yung video. Asan na yung video na yan, ha? Nagalit na si Foodinet eh. O yung video, ilabas na nga yan. Bihira naman, video na yan, no? Ayo Alfonso, mauulit. Mauulit ang kasaysayan ni Marcos Sr. sa kanyang anak. Yes! Nako, Ayo Alfonso, tama ka. Agree ako dyan. Observant me, watching from Cainta, USA. Wow, Cainta, USA. Oh. Cleopas Magbutay, yes. Dininig ng Diyos ang mga padalangin ng tunay na mamayang Pilipino. Protektahan niyo si PRRD sa mga demonyo. Ayan, si Cleopas Magbutay. Doris Tungal, ayan. Aris Pabro Lianan, Solido 30 po. Joninang, bagong Pilipinas, luma ang presidente. Bagong Pilipinas, pare-pareho lang mukha. Luma. Ay, nako. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Pwede pa kayo mag-comment mga kaibigan at magtanong. May oras pa tayo. Naku, dami pa nating oras oh. Tessie Strauss, Duterte po, karamihan dito, Germany. Oo, no, sa Germany, no? Alam ko, maraming supporters ng Duterte dyan sa Germany. Nagulat nga ako, dami talagang supporter dyan sa Germany. Pag sa Europe po, ang daming Duterte, Europe. Lalo na sa Hong Kong, dami. Vitagal Ban, 651 likes. Danny Cruan, ayan, ibalik ang war on drugs, please. Duterte lang sa kalam. Marami talagang nakakamiss sa Duterte brand of governance. Marami talagang nakakamiss. Kahit magtanong-tanong kayo guys sa mga survey. Marami talaga eh. Namimiss nila yung pamumuno po, no? Yung style, no? Yung style ni Digong. Kailangan kasi matakot talaga yung mga masasamang elemento eh, no? Danny Chuan, ayan, nag-resign na ba si Tamba? Gusto nga maging vice president, mag-resign. Una, gusto niya maging president. Alam niya hindi siya makakapasa eh. So, mag-prime minister na lang siya. Tapos, alam niya hindi makakapasa. Kaya vice president na lang siya. Sus Mariosep. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. May oras pa tayo guys. Sa mga bago dating, tusok-tusok po. Excuse me lang guys ha.